Tiniyak ng pamahalaan ang kaligtasan ng mga sibilyan sa patuloy na law enforcement operations ng militar at pulisya laban sa mga kasapi ng BIFF na nahaharap sa iba't ibang kaso. Si Waywaya Makalma ang ating tagapagbalita. Higit 1,000 residente na ang lumika sa Maguindanao at North Cotabato dahil sa ilang araw ng bakbakan ng militar at Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Ayon kay Lieutenant Colonel Ramon Zagala, bago pa man ihain ng pulisya ang warrant of arrest sa grupo ni Ustads Amiril Umbracato, ay nakoordina nila ito sa mga miyembro ng MILF upang maiwasan makasama ang mga sibilyan sa gulo. Prioridad pa rin ng militar ay ang kaligtasan ng bawat sibilyan na maaaring madamay sa gulo. Kaya naman, isa sa pinangangambahan ng militar ay gamiting human shield ng grupong BIFF ang mga sibilyan. We are there to support the Philippine National Police as they serve the warrants and as they look for the personalities of the BIFF responsible for several atrocities. That triggered the firefight as we enter the areas, specifically BIFF forces in Bracато. Dakong alas 10 ng umaga, muling sumiklab ang gulo sa Sheriff Saidona Mustafa, Maguindanao. Pero siniguro ng militar na contain na nila ang lugar. Ito upang hindi na makatakas ang BIFF. Sa kabila ng ilang araw na ang bakbakan ay itinanggi ng AFP na sila ay gumamit na ng air support dahil sa gulo at hindi pa ito kailangan sa ngayon. We have no official report that we're using close air support. And that it is very unfortunate that as much as possible we are avoiding first collateral damage and the spillover of the conflict in other communities. Ayon sa report ng AFP, kumpirmadong 17 na ang nasawi mula sa grupong BIFF at wala naman naiulat sa hanay ng pamahalaan. Kasalukuyan pa rin tinutugis ng otoridad ang higit sa 20 miyembro ni Kato. Ngunit tumanggi ng ilahad ni Zagala ang kasalukuyang ginagawang operasyon ng militar. Para sa Telebisyon ng Bayan,